Mga kapuso, naiuwi na po sa Mindanao ang mga labi ni Ateneo Blue Eagles player Rene Paterbonia sa public viewing ng kanyang mga labi sa Ateneo de Davao High School. Bubuhos ang pagdadalamhati ng mga kaanak, dating teammates, kaibigan at mga tagahanga. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, idol, mentor at sadyang mabuting tao, ganyan nga po ang impact na iniwan ni Rene Paterbonia sa kanyang mga tagahanga, kaibigan, dating teammates sa kanyang pagbabalik dito sa kanyang alma mater sa Ateneo de Davao sa Davao City. Ang pagdala sa labi ni Rene Paterbonia sa Davao City, maituturing na isang uri ng homecoming dahil hindi man ito ang lugar na kanyang sinilangan. Dito niya nahasa ang kanyang galing sa basketball. Pagputok pa lang ng araw sa Ateneo de Davao Senior High School ang alma mater ni Rene. Umabot na hanggang sa katabing kalsada ang pila ng mga kaibigan at tagahanga na nais magbigay pugay sa batang atletang maaring malayo pa sana ang narating. Masakit kasi nawala na yung idol ko. Para sa mga dating teammate ni Paterbonia sa Ateneo de Davao, inspirasyon sa kanila ang atleta. Every time na nag-practice po kami is meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na wag kayong mapagod, mag-practice lang at keep going lang talaga. Tinuturing ko na po siyang kuya eh. Tapos ganun lang po, isa-isang iglap na wala lang po siya. Nalunod si Paterbonia sa gitna ng kanilang training sa Aurora para sa Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Kasama niyang nasawi ang teammate na si Divine Adili. Labis ang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Paterbonia na tinatawag na Kuya Bobet ng kanyang dating teammates. Super sakit po kasi si Bobet yung nagtulong sa akin sa seniors, yung bago pa ako sa seniors. Hindi niya ako nilileft out, like he always helping me sa practice. Super bait talaga ni Bobet and she's so friendly po. Pinakamarami sa mga nakapila sa public viewing ni Rene ay mga batang basketballista na sinundan ang career ni Paterbonia sa iba't ibang ligang sinalihan. Pag tinanong mo sila kung anong basketball moves ang pinakahinangaan nila kay Rene. Yung pag-dunk niya. Yung dunk niya, yung dunk. Yung dunk? Paano ba? Malakobi. Pero ang mas hinangaan daw ng fans ni Rene ay ang kanya raw pagiging mabait sa kanila. Si King, ibinahagi sa amin ang videong ito kung saan nagpa-shoutout pa siya kay Rene matapos ang isang game. Bet, 10 feet, 10 feet, better nito guys. 10 feet. Mas lalo raw nilang naging idol si Rene dahil gaya nila, naiintindihan nila ang mangarap di lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Maningkamot gid siya tungod siyang kuan ba, tungod siyang kapobre siyang pamilya niya. Kuan gani maningkamot gid siya nga maahon niya yang kuan kay amot luoy paminahon pero kuan gid siya kanang makabilib gid siya nga kuan ba nga athlete kay kanang mo tabang gid siyang pamilya. Hanggang sa linggo, June 14 ang public viewing dito sa Ateneo de Davao. Mula rito ay ililipat ang mga labi ni Rene sa kanyang hometown. Samantala, Emil, humarap sa media ang dating high school coach, mentor at kaibigan ni Rene na si Coach Jess Evangelio na siyang naatasan ng pamilya na magsalita sa publiko. Sinabi ni Coach Jess na hanggang ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila si Ateneo Coach Tap Baldwin at umaasa silang makausap siya kahit pribado para mabigyan ng linaw at clarification ang pamilya ni Rene. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Kasunod pa rin ang pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Pansamantalang ipinasara ang resort sa Dipakulaw sa Aurora kung saan sila nag-team building. Nakatutok si June Veneracion. Pinatawan ng temporary closure order ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw ang Hermanos Leisure and Farm Resort kung saan nag-team building ang Ateneo Men's Basketball Team. Kasunod ito ng pagkalunod ng mga player na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Lumabas daw kasi sa pagsusuri na hindi nakasunod ang resort sa ilang mahalagang probisyon ng sangguniang Bayad Ordinance No. 2025-12 o an ordinance promoting safety in seashores and other bodies of water, including tourist destinations within the jurisdiction of the Municipality of Dipakulaw, Aurora.
Hindi na idinitalye ng LGU kung ano ang mga partikular na probisyon na hindi nasunod ng resort. Ang resort management at ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw ay kasama sa mga pinapaharap ng PNP-CIDG sa kanilang isinasagawang investigasyon. We will see na, number one, it's a public beach, yung harapan. Although there are several markers doon na bawal yung maglangoy, was there any effort coming from the local government to prevent yung na sawayin yung mga tao doon, considering that yung weather condition during the time? Sa isang pahayag, kinumpirma ng abogado ng resort na natanggap na nila ang mga notice mula sa LGU at iba pang ahensya ng gobyerno. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad. Nagsisimula na rin daw magpatupad ng mga corrective and enhancement measures para sa kapakanan ng kanilang mga bisita, empleyado at komunidad. Nauna na nilang giniit kahapon na wala silang naging pagkukulang at naipagbigay alam sa Ateneo team ang sitwasyon sa dagat. Sa Lunes, pinapaharap ng PNP-CIDG ang mga personalidad na kanilang sinampina, kabilang ang mga player at coach ng Ateneo na sumama sa team building. Ang NBI na nagsasagawa rin ng sariling investigasyon. Sa Martes daw maglalabas ng findings at resulta ng autopsy. Wala pong magiging takipan. Everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation. Kasama sa pinag-aaralan ngayon ng CIDG ang mga nakolektang CCTV footage mula sa resort. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Paglaya sa katiwalian at pagkakahati-hati ang isa sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan kanina. Ang mga isinama naman niyang leader ng Kamara at Senado kanina. Sulyap nga ba sa mga makakasama niya sa harap ng batasan sa SONA? Nakatutok si Ivan Mayrina. Tulad sa mga nakaraang pagdiriwang, ang ika-128 anibersaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas. Hindi lang pagpupugay sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Naging pagkakataon din ito upang masilip ng publiko sa bihirang pagkakataon ang Pangulo kasama ng gabinete at mga pinagkakatiwalaan mula sa sandatahang lakas, pulisya at ibang sangay ng gobyerno. Ang mga lider ng legislatura na kanyang kasama, sulyap nga ba sa mga tatayo sa harap ng batasan sa kanyang State of the Nation address sa Hulyo? House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Tulad doon, tinalakay ng Pangulong Revolusyon ang ating mga ninuno, pero binigyan diin ang epekto ng pagkakahati-hati na mas kilala ngayon bilang regionalism. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa huli, ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga pagkilos para maideklarang Kasarinlan noong June 12, 1898. Pero nananatili ang mga hamon sa ngayon ayon sa Pangulo, kabilang ang paglaya sa katiwalian, pagkakanya-kanya, kahirapan, bukod pa ang mga krisis sa iba't ibang panig ng mundo. Pero panawagan ng Pangulo, huwag sukuan ang Pilipinas. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Ang makulay na pagdiriwang sa Rizal Park at Quirino na dating bagong bayan, na sinaliwan ng mga musika at pagtatanghal. Sinalamin din sa iba pang bahagi ng bansa. Tulad sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kung saan mismo idineklara ang Kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. At sa Barasuain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan nagtipo ng unang Kongreso ng Pilipinas para balangkasin ang Malolos Constitution. Nagdiwang din ang mga Pilipino sa ibang panig ng mundo tulad sa Belgium, kung saan may parada, mga pagtatanghal. At salo-salong tampok ang mga pagkain Pinoy, kung saan kumbidado kahit mga dugong banyaga.
Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kalayaang sinisikil naman ng katiwalian ang binanggit ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng kasarinlan. Sangkot umano dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nilinaw niyang ayaw niya itong patalsikin sa pwesto. Ang maanghang niyang paliwanag sa pagtutok ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Kung meron mang nag-iisip na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya sang-ayon doon. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Ayon pa sa bise, Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ngayon ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. May komento si Duterte tungkol sa araw na ito. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Sa kanyang independence message sa Rizal Park ng Davao City, binanggit rin ni Duterte ang kalayaan sinisikil ng katiwalian sa kasalukuyang panahon. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Samantala, sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang iba pang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa usapin ng pagpapatalsik sa pwesto, sinabi ni Castro na dati umanong inihayag ng bise na gusto nitong patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Dagdag pa ni Castro, huwag na raw magkunwari dahil kung ayaw talaga ng bise na mapatalsik ang Pangulo, pipigilan niya mismo ang mga kaalyadong nagpupursige ng destabilization. WH ang Pangulo. At bakit? Sino ba yung may records ng pagpatay? Sino ang nagbanta ng buhay? At sino may kakilala sa assassin? So, sino yung WH? Kaya nga sabi ko mga kaklir, itong Independence Day, ang ginawa ni VP Sara, binulgar niya lang at kinainisan niya yung gawain ng pamilya niya. Kasi gawain ng pamilya niya yung mga lahat ng binanggit niya eh. Kaugnay naman sa mala sindikato umunong pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo, sagot yan ni Castro. So, sino ba yung sinasabihan mo sindikato? Pamilya niyo? Party ba kayo doon? Baka nakakalimutan mo kasi ikaw yung may issue ka ng paglulustay pero nagtuturo ka na iba. Ikaw yung may issue. Ba't nagpapahid ka sa iba? Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Bistado ang iligal umanong operasyon ng isang quarry site sa Baras Rizal. 15 taon na umano itong nag-ooperate pero walang lisensya. 5 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance video ng Rizal District Office ng National Bureau of Investigation o NBI, kita ang aktwal na pagkakarga ng backhoe ng lupa at bato sa isang truck sa isang quarry site sa Baras Rizal. Pagkakuha ng hudyat, sumalakay na ang mga tauhan ng NBI Rizal at Mines and Geoscience Bureau o MGB ng Department of Environment and Natural Resources o DENR.
Arestado ang 5 lalaki na inabutan sa area, kabilang ang mga operator ng backhoe at iba pang heavy equipment sa quarry site na natukoy na illegal dahil wala umanong lisensya mula sa MGB. Isang anonymous complaint ang nagbigay sa amin informasyon na dito sa bandang sa sakupan namin dito sa Rizal ay may sinasagawa mga illegal quarry. Nagkaroon kami ng pagbe-verify sa DNR, sa MGB kung mayroong mga kaukulang lisensya to, walang sila sa listahan na binigyan ng permit. Ayon pa sa NBI, 15 taon nang nag-ooperate ang illegal quarry, kaya umabot na sa ekta-ektarya ang lawak ng pinsala na maaari umanong mag-ambag sa mga landslide at baha ngayong tag-ulan. Binungkal na po yung kabundukan, mga 3 palapag na po ng isang building ang nahuhukay at 6 hectares po ay kanila na pong ginagalaw. Kumpiskado ang mga backhoe at truck sa area, kabilang ang mga truck ng mga parokyanong bumibili ng lupa mula sa illegal quarry. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakaharap sa reklamong theft of minerals at paglabag sa Philippine Mining Act. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nilindol na nga binahapa ang ilang lugar sa General Santos City. Dahil po yan sa malakas na ulan. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. After sa linog, baha. Doble dagok ang naranasan sa General Santos City. Matapos kasing lindulin noong Lunes, binaha naman ang ilang lugar sa lungsod. Sa barangay San Isidro, hanggang binti ang baha. Matapos umulan ng malakas kahapon. Sa kabila nito, nakukuha pa rin ng mga residente ng umiti sa gitna ng trahedya. Kahit na ang kanilang mga bahay may bitak na nga, pinasok pa ng tubig. Dagdag perwisyo pa ang putik. Sa isa namang subdivision, tumambad ang dami ng mga bahay na hindi na mapapakinabangan pa. Ang kakatapos lang maitayo na bahay ni Rizilu, nakatagilid na dahil bumagsak ang lupa na kinatatayuan nito. I-abandon na po talaga po, sir. Gusto lang po namin sana may matulong po na makaahon po kami. Kasi talagang bakpusero po kami lahat dito ng buong pamilya namin, sir. Ang pamilya ni Crystalline sa tent muna na mamalagi. Ilang hakbang lang ang layo, may napormang sinkhole. Matakot naman gud kami matulog sa sa loob kasi baka dawida galinog. Matakot kami ba yung lupa, baka maano kami kasi malaki ang bitak-bitak sa amin. Sa labas ng bahay na lang umano sila natutulog dahil ang kanilang gym nagkabitak-bitak rin. Sa kalsadang ito na bahagi ng Barangay Lagaw sa General Santos City, makikita natin itong bitak sa kanilang kalsada. At habang papalayo tayo, mas lumalaki pa ang bitak. Ngunit ang mas agaw atensyon dito, itong karatula na nasa labas ng isang subdivision. Makikita ditong nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente, pagkain, tubig. Mas marami pa raw kasing mga kabahayan ang sinira ng lindol doon sa loob. Hingi lang namin sana, sir, na mapansin din kami at mabigyan dito ng ayuda. Lalo na po ang kailangan namin ay pagkain, tubig, inumin. At the same time, ang tent kay hindi talaga kami secure diyan po sa cover court. Hinihinga namin ng reaksyon ang Department of Social Welfare and Development. Pero ayon sa barangay, may family food packs mula sa DSWD na dumating sa kanilang barangay. Sinimula na rin daw ng mga barangay health worker ang pamimigay ng claim stub sa mga apektadong pamilya. Ang nag-una talaga nagtuloy yung mga private na mga sektor, katulad ng mga simbahan, meron din tayong mga business. So, yun ang nauna namin. And then, yung kahapon, so nakaraan, mayroon unti-unti dumarating galing sa gobyerno. Ang ginagawa namin ngayon, ginalista namin lahat ng mga affected para ipasa namin doon sa LGU at saka doon diretso rin sa nasyonal. Tinapos na ang search and rescue operations matapos makita na noong Huwebes ng umaga ang labi ng nawawalang 10 taong gulang na bata sa isang resort. Sa Barangay San Jose, patuloy pang hinahanap ang isang nawawala dahil sa landslide. Sa lawak ng landslide area, gumamit na ng working dogs ang Coast Guard. Mula sa GMA Regional TV, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pansamantalang humina ang epekto ng habagat sa bansa pero uulanin pa rin ang ilang lugar ngayong weekend. Sa ngayon, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na makakaapekto sa bansa.
nagbabalik bilang pangunahing weather system ang easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing sa karagatang Pasifiko. Bukod sa easterlies, pwede ring magpaulan ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng mainit pa at mayroon lamang mga kalat-kalat na ulan sa umaga pero bandang tanghali hanggang hapon o gabi. Pwedeng tumaas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. May malalakas na buhos ng ulan sa Caraga, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Posibleng maulit ang ganitong panahon sa linggo. Doble ingat at maging alerto dahil pwedeng magpabaha at magdulot ng landslide ang matitinding ulan kung magtutuloy-tuloy. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng thunderstorms gaya ng naranasan kagabi at kaninang hapon. Kaya saan man ang lakad ngayong weekend, magdala ng payong at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa.